Okay, we will proceed to video number 5. So dito, tapos na tayo sa loadings. So ang basically ang gagawin natin is assign slab mesh. Okay, so I will just click the undeform. Then pagka shell ka, ito ang gagawin mo pag shell ka. So ito default. So unang-una, i-select mo muna lahat ng slab, then assign mo siya as default pag naka-shell. But in our case, we are in membrane. So we're in the membrane definition. So I will just select object type. We will select floor, then assign shell, then floor auto mesh. Okay, so select natin yung auto cookie cut, then we have to select this one, put 1 meter, then click apply, then close. So yan na yan, may cookie cut siya. Then select all beams and assign frame floor meshing. So select object type pa rin, then have beams, select. So makikita mo sa baba dito 115 frame selected, yung mga beams lang yan. Then assign frame frame auto mesh option, yan. Then ito, apply, and yung frame floor meshing. So select again, assign frame floor mesh option, then click apply. Okay, so ito nga yung kanina. Okay, so this model is ready for running analysis. Then dito sa 44, slab analysis and design using SIL. So we will not deal since we comply with the thickness, so no need for checking of long-term deflection check or the time-dependent deflection pag nasunod mo yung slab thickness. Basically, the safe model here is for the checking of the long-term deflection. But the code says pagka na comply mo yung thickness niya, which is 120 yung thickness natin na required, but we use 150, so we already comply to the code provision. So we'll go to analysis muna. So sa analysis tayo, mag-focus analysis ng building. So punta ako sa view, navigation pane, then tabs run analysis. Okay, so sa tabs natin, so sabi sa tabs, using tabs model sent to you which file name is 3-story office building. So ito, open mo to. So open natin yan. So ito is save, nakasave lang to. So mag-open tayo yung sinend sa inyo. Ito yung sinend eh. Then open natin. So same lang yung ginawa natin. But here, meron tayo ditong pwede mo siyang i-display yung loadings, yung frame. Ayan. So let's say that is the yan pa rin yung model natin. Okay, so ito yung i-run natin. Kasi ito, nandito na yung load combinations. Load combinations ito. So basically input natin to kasi. Okay? Para lang mabilisan na input na yan, then you have to practice para
Then I will run. So analyze or check model muna. Sabi dito is analyze, check model muna. So analyze, check model kung may warning. So we'll click this one and this one. So mag-a-analyze yan. Then walang warning. Okay, so i-run natin yung analysis. So i-run mo, or ito yan. Or I will just quick check what is lab. Shell team tayo dito. Two-way. So dito, nag two-way slab na tayo dito. So yan, ito. Si-select ko yan. Select, show selected objects. So basically, lahat ng slab natin dito is naka two-way slab na or naka membrane. So yung dun sa previous video, so naka membrane tayo dun. Ito, pag hindi naka-check to, ibig sabihin two-way slab action niya. Okay, so proceed ka dito, but the shell here is nandito lang siya. So hindi siya ginamit. Okay? So show all ko to, right click lang, right click, show all. Ngayon, ang gagawin natin, i-run natin yung analysis. So analyze, pwedeng ito, pindutin mo to, or pwedeng F5, or pwede mong itong pindutin ito. Ayan, mag-a-analyze na yan. Then, pagkatapos ng analysis, makikita mo na yung deform shape. Ito na yan. So, let's say, punta tayo sa elevation. Elevation na yan. So, ayan yung deform shape mo. Then, moment diagram. Let's say, kung gusto mong makita moment diagram, punta ka lang sa display. Then, ito. Ito. Then, you have here, for the dead load, you can have your moment diagram like that. And, lahat ng cases, okay, then yan yung moment diagram mo. Then yung shear mo is basically nandun din, display. Ito yung shear diagram mo, ayan. Okay, kasi yung frame mo, let's say you have frame here, so i-modify ko lang, pakita ko. Ito kasi yung local axis. So meron kang 3 and 2. So basically yung moment 3 mo, yan yung moment na design moment mo. About 3. So or about x or about 3. Kaya ito yung titingnan mo, major moment. Then yung shear force mo naman, major shear mo is 2 kasi ito along 2 direction. So nandito yung shear mo. Yan yung shear 2. Okay? So malinaw yan. Kaya ito, tingnan ko yung shear 2 dito. Then, yan. Then, meron ka ditong pag niran mo yan, ito, maglalak ito. Pag nakalak yan, sabihin, nakaran ka. May analysis ka. Pag kinlik mo yan, unlock, mawawala yung analysis mo. Okay, so check modal. Pwede mo siyang i-check yung modal ito, check natin yung auto-seismic. Then ito, check yung modal. So, anti-form ko to. Control table. Control T lang or option or display. Display show table. Puntahan mo yung model. Then loads. Then auto-seismic loads. So, ito yung UBC 97 mo. Okay? So, basically, meron ka ditong ito yung weight of structure mo. Then, ito yung time period. Then, ito yung base shear. Okay? Then, meron tayo ditong additional definition na EX sa drift. So, but in the previous, we just define this one. So this one is for the design and this one is for the checking of drift. So we can define it again. But for now, we will check the mode 1 and mode 2 control table. So mode 1 and mode 2 nasa analysis.
results, modal, then ito. Ayan. Then click OK. So, ito lang yan. I mean, ito. Meron drop down list dito. Ayan. So, mode 1 mo is 1.159 kung nakikita nyo to. So, this is the mode 1. So, 1.159 sa X. So, ibig sabihin, sa X direction papunta yung mode 1 mo. Okay, then yung mode 2 mo naman is papunta naman sa Y direction. Ito. Okay, so the structure is behaving in translational. So, nag-translate siya. So, pinuntahan mo sa plan yan. Okay, so display, deform shape. Mode 1 mo. So, let's mode 1. Pag inanimate mo yan, yan yung sa X, yung mode 1 mo. And then yung mode 2 mo naman is sa Y, along Y. Okay. Close ko to. So, yan, hindi nagro-rotate yan. Then, dito, oops, nasa na? So, dito naman is, so sabi dito sa table, previous table natin, pag ito nag-above 90%, ito. So, ito. Pag above 90% yan, so yung modal lang natin is, ano na, kailangan 90% yung participating mass ratio. Okay. So, ang gagawin natin, yung sa mode 1 pala natin, let's say 1.159, ito yung dalawang period mo dyan. Gagawin natin to sa, magde-define tayo ulit. So, basically, pag mga ganito, ay di-define natin, mode 1. So, kukunin natin yung time period, 1.159, saka 1.079. So, yung modal period na yan, magbibigay yan ng forces based sa behavior ng structure, then yung structure mo, magkakaroon ng displacement. So, that displacement will be checked based on code na hindi sila lagpas sa allowable drift. Okay? So, ang gagawin natin, kaya magde-define tayo ng EX static drift and EY static drift. So, tatandaan mo to 1.159 sa X. So, ito, pupunta yan sa user define. And ito naman, pupunta naman yan dito sa EY static drift Y sa user define naman. So, X and Y. Bakit? Sa X, papunta dun yung masses. Dun papunta yung behavior ng structure mo. Then sa Y, 0.673. So, itong dalawa na to, naka 0, 0 ka. Ibig sabihin, 0 yan. Walang nagpa-participate. Nung sa X siya pumunta, lahat nasa X yung masses. Wala sa Y. So, that is translation along X. Then, sa mode 2 naman is along Y naman, wala sa X. So, kaya translation yung behavior mo. Okay, then sa mode 3 mo naman is Y pa rin. So, walang translation na nangyayari kasi rectangle yung building mo. Okay, then the stiffness of the columns is almost symmetrical, or may gagawin natin, magde-define tayo nitong dalawa na to. Okay? So, unlock ko to. Unlock ko to. Define. Load pattern. Then, ito. EX. Stat. Drift. Drift X. Then, I will add new load. Delete ko nga. Or, meron na pala dito. Okay, so EX and EY. So, delete ko na lang yan. So, as is na lang ako dito. Cancel ko, then define load pattern. So, same lang yon. Parang mag-add ka lang din dito.
So, for now, para lang mabilis. So, ito na yon. Ito lang ang iiwanan natin. And then, 1.159 ito. Then, same na lahat. So, user-defined lang tayo. Then, sa EY naman, drift is, mapansin mo, ito kasi in seconds ito. Ito yung kanina, from mode 2. Yung isa from mode 1. Okay? Then, user-defined. Okay. So, that's it. Then, gagawin natin, check natin yung drift. Ito, yung sinend sa inyo itong Excel na to. So, sabi dito, punta ka sa table, then nandun sa, let's say, puntahan mo natin yung load combo na EQ drift text. Ito. So, ito, in-input lang din ito. Kasi ng pag-input. Yan. But, here, hindi siya pang design, yung pang drift siya kasi drift yung kinukuha natin. Okay? Then, itong isa din. Okay. Then, I will run this one. Tapos, bubuksan natin yung Excel. Ito. Okay. So, I will control table or display table. Pupuntahan natin yung ito, puntahan natin tong ano na to, displacement na to ng center of mass, or basically that is the center of diaphragm. So yung diaphragm mo, na balikan ko lang bago tayo mag-proceed. So define load pattern, ito yung kanina na pag may model ka na, makikita mo na to pag may model ka na. Ito, then ito yung diaphragm na yon. So yung displacement natin na kino-consider dito sa drift check, that is the displacement of the center of diaphragm. This is the center of diaphragm with and depth, x and y coordinate. Ito, yan yung kailangan natin. Or ito, same lang ito. So ito, okay. So nire-refresh lang yon. Yung pag nakapag-model ka na, i-refresh mo, i-click mo lang to, tapos i-click mo to. Ayan. Dapat exposure set, so tama to, exposure set with auto calculated from the extent of diaphragm. Okay, yung diaphragm na yan, nandito yan, let's say ito sa checkbox na to, ito yan, yung center of displacement, yung displacement itong center of diaphragm mo, yan yung check natin sa drift. Okay, so tanggalin ko na yan. Okay, click OK. Then control table, pupuntahan natin tong modal mass part, hindi yan, puntahan natin yung displacement, diaphragm, center of mass, displacement. So yan na yung kailangan natin i-check. Then we have to go to this load case, EQX drift. So ito yon. So ito yung center of diaphragm mo. Then the displacement of that is this one, displacement or drift. So same lang. So ang tine-check natin yung drift ratio. So we will just click this one, second, third ground. Yung roof stair, we will not include that because ang liit naman ng roof stair mo. And then pwede na siyang hindi i-check dyan. Okay, then we'll go to Excel file which is sent to you. So this one, open ko lang to. So ang gagawin mo lang dyan, so ito yan. So seismic drift along X. So i-delete ko to. 46, isa yan. And yung along Y, yan. So ang kailangan mo lang dyan is ilagay mo tong ito, time period nya. Tapos ito yung allowable nya, lalabas yan dyan. Then meron kang code dito, you have to read this one. Okay, then ngayon bubalikan natin dito. Ito, pwede ko siyang i-copy. Tapos punta ako sa Excel file dito, i-paste ko siya dito. Ayan, makikita nyo, same siya dun sa. Then now we have a value naman sa Y. Ito, kunin natin yung Y. Select ko to.
copy, then puntahan ko yung ito, so paste ko dyan, then failed siya, kasi nag-WAD siya. Okay, but basically ito pass na ito. So sa X, ibig sabihin may bagsak ka sa X. Kasi ang allowable mo lang dyan is, ang allowable drift mo is 0.02. But your drift here is 0.0258 and 0.02568. So basically, failed ka dito. Then sa drift Y naman, so I am referring to this one, 0.02 ang allowable in elastic drift mo, but you getting 0.0201. So basically, pass ito. Dapat pass na ito. So we can say this is pass. Okay, so meron tayong problema sa drift X. So ang gagawin natin sa drift X, so save ko lang to, is we will base dito sa we will resize column or beam or slab thickness to help in plane axis stiffness, but we will resize the beam from ground floor to third floor along X. Kumbaga palalakasin lang natin yung along X axis na frame. So from 300 to 500, we can use 350 by 600 yung mga along X. Yung mga along X lang. Ano ba to? Okay, so i-resize lang natin, then i-rerun natin. So paano mo yan ma-resize? So I'll just go to plan. Then ito kasi pwede mo siyang i-view as sections. Click OK. 350 by 500. So ito yung i-resize natin. Yung mga along sa X para maging malakas siya. Kasi doon siya bumabagsak. Okay, so we can define this 350 by 600, then we will assign it here. Para ma-assign yan, ganito lang yan. I-unlock ko. So i-select mo lang yan, yung mga yan. Select ko lang yan. Then assign frame section property 350 by 600 ito. Assign. So ayan na, 350 by 600 na. So same lang din sa taas, second floor and third floor. So you can select that one. Select ko yan. Mga beam lang yan. Select ko lang yung mga beam. Then assign ko yan. Ayan, makikita mo na assign ko na. And then sa third floor, same lang din. Kahit ma-select yung slab kasi hindi naman sila frame, kaya hindi naman sila magkaka-problema kahit i-assign ko yan as beam. Okay, so 350 by 600. So okay na to. Then sabi sa manual, pagkatapos mo daw save as mo yung model mo sa revision 01. Then yun ang i-open natin na nasa revision 01. Okay. Magbabago kasi yung yung basically hindi naman to maliit lang naman yung magbabago sa time period. Lumiit-liit yung time period kasi mas naging stiff yung frame mo. Naging 0.955 and 0.942 sa second run. So i-open ko yung dating model. Yung model na sinend sa inyo. So revision 1. So ito na yung na-resize. Okay. So plan. Ground floor. So ito na yon. So basically, pag nirun mo to, kukuhanin mo naman yung time period. So medyo matagal yung proseso. Okay. Now, pag kinuha mo yung time period na, okay. So we'll go to model, results, modal, then this one. Ito yung 0.931 and 0.911. So, bakit? Ba't hindi siya nagparehas? So, okay. So, basically, same 0.955 and 0.942 yung ginamit dito sa
So, papalitan mo lang yon yung mode 1 and mode 2 na time period. Papalit mo lang yun dito. Okay, so 0.955 and 0.942. But we have here, ba't naging 0.931 to? So, basically, maliit lang na difference. Define. So, i-unlock mo to. Tapos, papalitan mo ng time period from that modal. Okay, punta ka sa load pattern. Then, sa EX 0.955. Let's say, that's the same lang. 0.942. Para hindi na bago yung data. Okay. Siguro nag-adjust ng dito, loading. But, wala namang binago sa loading. Then, ang binago lang dyan is yung tama. So, nagbago yung ito pala, 350 by 600 din ito. Saka ito. X and Y yung binago. Okay, kaya hindi siya tumugma. Anyway, procedural lang ito. Okay, then, in-update mo na. In-update mo na yung isa dito. Yung period dito. Let's say, in-update na natin to. Then, we will run the analysis and we will recheck the drift check. So, ito, i-close ko to. Pupuntahan ko yung revision 1. Ito, para hindi ako malito sa data. Okay. So, let's say ito, wala to. Let's say wala yan. Okay. Then ito, let's say is wala to. Okay. Then we will have now a value. Balik ka sa display table. Show table, then modal participating mass ratio. Hindi yan kailangan natin. Ang kailangan natin is yung displacement. This is the displacement. Diaphragm eccentricity. Then click. Okay. Then balikan mo yung load combo dito na EQX drift. So basically, makikita mo to, nagbumaba yung value nito. Bumaba yung value nito. Kasi nung nilakahan mo yung size doon. Then, click second floor, after roof deck. Hindi kasali yung roof stair. Copy, balik ako dito sa X ako, then paste ko yan dito. So makikita mo yung allowable mo na 0.02, ang mangyari is naging 0.028 na. I should say that is okay na. Then we have here a regular structure, ito. Then sa Y naman, babalikan ko yung Y, ito. Then I will just select this one, then right click, copy, punta ako dito, then I should paste here, then sa Y natin, so itong lumabas, so bumaba yung drift mo dyan, so pass and regular. So okay, so okay na yung drift check natin, pasado na siya. So basically meron yan ditong mga code provisions, you have to read this one, and we will go to design phase na. Okay, so sa drift check mo is okay na. Then ito yung input mo dyan. Yan, okay. Then dito basically open and hanggang dito yung video natin. Then ito yung next na video, yung revision 02. Okay, so we will go to the design of column na since pasado na yung drift natin. So, stop na yung video dito. Then we will go to another video for the design phase.